umaga, mga kababayan. Muli niyo kaming samahan sa pagtuklas ng mga kwentong sumasalamin sa tunay na diwa ng pagmamalasakit. Mga kwentong naghahatid ng pag-asa at nagbibigay inspirasyon upang ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti. Ito ang MCGI Cares. May kabutihang hindi nasusukat sa laki ng naibigay, kundi sa buhay na naisalba. Sa bawat blood donation drive, may mga pusong handang magbahagi upang makapagbigay ng panibagong pag-asa sa iba. Tunghayan natin ang kwentong ito. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa dito na ibigay ng tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Pero anong paraan mo pwedeng ibigay ang buhay mo? Kaya sinabi yun sa Leviticus, yung 17:11, napakagandang bagay na makita natin. Ang buhay ng laman ay nasa dugo. So, kung gusto mo sa isang paraan, masabi mo na ang buhay mo'y ibinibigay mo dahil sa iyong kaibigan. O dahil sa kapwa mo tao na nangangailangan, binibigay mo yung buhay mo. Pag nagbigay at nag-donate ka ng dugo, remember, ang buhay ng laman nasa dugo. Ang paggawa ng mabuti ay maaaring maisakatuparan sa maraming paraan. Isa na rito ang kusang loob na pagbibigay ng dugo. Sa bawat donor na handang magbahagi, may buhay na nabibigyan ng pag-asa. Isang simpleng gawain, ngunit may napakalaking epekto sa mga nangangailangan. Ito ang diwa ng paglilingkod sa kapwa. Ang tumulong kahit hindi kilala ang taong makikinabang at ang magbigay ng walang hinihintay na kapalit. At kamakailan, isang blood donation drive ang muling isinagawa ng Members Church of God International sa iba't ibang lugar. Pinangunahan ito ng overall servant ng MCGI na si kapatid na Daniel Razon. Alam naman ninyo, ako kahit na medyo takot sa karayom, pero sinisikap kong sa awa ng Panginoon ay laging ipangunahan din ng kapatiran na tayo po ay makapagpatuloy ng pagdodonate ng dugo. Dahil sa atin pong pagtitiwala pa rin doon sa mga katwirang dapat nating magawa. No? Sa isang paraan ay makapag-alay tayo ng ating mga buhay sa ating mga kapwa-tao. Ngayon lang po ako nakapag-donate dito sa Canada. And ang masasabi ko lang po is sobrang saya po sa pakiramdam. Yung kaba mo, mawawala po yan eh. Kasi kung takot ka sa karayom, kagaya nga ni Kuya, di ba, he already set an example for us brethren na even him, sabi niya takot siya, pero nagdo-donate si Kuya. So parang isa rin yun sa nakapag-push sa akin. And I guess sa maraming mga kapatid na dating takot sa pagdodonate sa karayom, pero ngayon nakapag-donate na sila.咁咧我就非常之感激咧 MCGI 啦，呢個 church 咧，其實咧佢哋好好嘅，即係咧佢哋定時定候咧都好多即係嘅brothers and sisters 咧，咁咧就同尤其特別係禮拜日咧就定期嘅後咧好多十個八個成日都會好定期咁嚟追佢。咁對於我哋咧呢一個嘅血嘅供應係非常之好，同埋咧佢哋咧可以係提點帶領好多身邊其他新嘅人嘅一齊嚟，所以我每一次見到佢哋6日咧，就好似咧係純粹一齊咧，我就覺得好開心啦。咁所以如果個團體我哋都歡迎咧，能夠好似你哋咁樣咧，10個8個唔緊要嘅。Masarap sa pakiramdam na makapagdugtong ka ng buhay ng iba
To be honest po, natulog po ako ng maaga. Nag-exercise po ako. At 1 week po akong kumain ng healthy foods. I mean, more water, veggies, at saka yung less sa mga fried foods. Ganyan po. At sa lahat po talaga na ginawa ko, nanalangin muna ako na pumasa ako sa screening. Kasi hindi ka naman po makakapagbigay ng dugo kung hindi ka po papasa sa screening. Importante talaga ang donation kasi araw-araw, libo-libo yung nangangailangan ng blood alone dito sa Metro Manila. Medyo late na yun, mga 2,000 plus per day yung ginagamit nating blood. That's more than, hindi ko alam yung exact figure, pero matagal na yun, 2,000 plus per day sa Metro Manila alone. So hindi natin kayang i-fill up yun with just isang ganito lang. So kung pwedeng araw-araw may ganito kami mga event, yung mga blood donation program gagawin sana namin. So talagang malaki pa rin yung kakulangan. Kaya sa mga ganitong event, nagpapasalamat kami. MCGI, salamat po. Kuya Daniel. Dahil sa mga ganito po, marami tayong natutulungan ng mga pasyente, hindi lang po sa taga National Kidney, sa iba pa po namin mga partner agency na umaasa rin sa dugo manggagaling sa amin. Sana i-consider natin, sana yung fear natin of pain, isipin natin sa isang masakit na tusok, maaaring 3 ang makinabang sa dugo nyo. So meaning hindi lang to extension, ito ay chance na mabigyan pa sila ng additional days or years para mabuhay sa mundo. So sana mas marami pang maglakas loob, sumubok. Hindi naman siya ganun kahirap, basta laksan lang loob at syempre dasal lang. Ang buhay ng laman ay nasa dugo. Subukan ninyo. Minsan, nabawasan ka ng kidney, buhay ka pa eh. Pero ubusin mo dugo ng tao, patay. Ibig sabihin po, malaking bagay kasi yung dugo at alam ninyo po na hindi yan na-manufacture sa laboratory. Walang pwedeng ibang source ng dugo, hindi pwede yan synthetic. Kung hindi, yung kapwa mo din na may dugo na makakapagbigay ng dugo para naman yung mga nangangailangan ng dugo ay madugtungan yung kanilang buhay. Maging kasangkapan ito ng Diyos para magligtas ng buhay ng isang nangangailangan. Kaya po, pinagpapatuloy natin sa awa ng Diyos. Tayo po naman ay awa ng Panginoon. Highest naman tayo sa mga blood donors po ang MCGI. Na isa po sa mga nangungunang donor at awa ng Diyos ay binibigyan din tayo naman ng pagkilala ng mga iba't ibang mga ahensya na kung saan, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa abroad. At dahil yan, continuous po, hindi naman din tayo po, tignan ninyo, dito po sa Canadian Blood Services, ayan, sabi nila, the Partners for Life program is honored to recognize Members Church of God International. Sa Canada po yan, At sa iba't ibang dako, mga kapatid, awa ng Diyos, maging dito naman sa ating bansa. Kasi po ang ating blood donation, hindi rin po yan once a year. Di po, quarterly din natin ginagawa. Awa po ng Diyos, ngayon naman from April to June, meron din tayo pong blood donations. Tuloy-tuloy po kasi yan. Salamat po sa lahat ng nagpa-participate sa ating mass blood donation. Sa bawat dugong na ibabahagi, na ipapakita na ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, sapagkat ang bawat patak ng dugong ibinibigay ay patak ng pag-asa, at sa bawat buhay na natutulungan, higit na nahahayag ang kabutihan ng Diyos. Hindi man pare-pareho ang ating kakayahan. Pare-pareho tayong may pagkakataong gumawa ng mabuti. Sa pamamagitan ng isang serbisyo, isang pagkain, o isang simpleng pagtulong,
maaari nating baguhin ang buhay ng ating kapwa. Sa Ghana at Liberia, tunghayan natin kung paanong ang simpleng pagtulong ay nagdulot ng pag-asa sa pamamagitan ng medical at optical mission, pamamahagi ng pagkain at pangangalaga sa kalikasan. Sa malalawak na lupain ng Afrika, ay matatagpuan ang mga kwentong bihirang na pagtutuunan ng pansin. Mga kwentong hinubog ng kasaysayan, ng mga pagsubok, at ng katatagan ng loob. Sa mga lugar na matagal nang nabibigatan ng hindi pagkakapantay-pantay at ng pagiging napapabayaan, marami ang natutong mamuhay ng kaunti lamang ang mayroon. Ngunit nakatagpo pa rin ang paraan upang magbahagi sa kapwa. Kabilang na rito ang isinagawang medical and optical mission sa bansang Ghana. Nase ofrele oyo ondo shia na osi yinda sina tiba man nsi ya dama ma bo shima sisi ya mina dumsi ya beta puya ya yini na mi atinda sina yini tuntu ya dama akunensi usham nsi ama asinda sibe asina mutu makan se na misra afamba nani mu pinfu especially mpanyinfo wo kuma wɔn mo twe yɛ papa mo abɔ fie na yɛn nua no de fie a mo nyinaa mo yɛ afa mba mo aba mabɔboa ne nse community ma yɛn nya yɛn ho ayasa especially yɛn ni no mabɔboa yɛn mo ayɛ sim na didi ya me mbɔ mo na mo nsam bedo na mo ba mo ba yɛ different program bi offer onyimpa na pomide no ho ne ya kuma in fact bebe wa yaya na me say mo tuma ka me so me yare nti no me duma fu bebe e wo ni ama ba be ye no ho no mbom na mo nsa mo kwe bibaka oliver twist bebe aba bebe ne dia ma ya ma sa ma bedu ne ya e ya ho a mo hwe ma man no en ko wa nka ko kan mo se yan hye mo mboabo e ho mo mboa mo miska e be do kasa space order me ba da forever but the there me tumi hwe ni dia bobo me wo mun kwan na yiem ma mewu ega space wo nti no kwan sa ma kan de ya me mo ma wo de ommo mu awon to so wo na me mu na mo bon hwe akra nje akra ni me zu ko o man ga ni na anisda. It's been a very beautiful experience here. We are very grateful to MCGI for helping us today to examine the eyes of people in Mensahom. They are very happy. Some of them have received their glasses, very happy. Others also got some eye medication, and they really had a nice time here. We are grateful that MCGI is in Ghana to help people in the religious aspect as well as in healthcare. We thank you so much for this opportunity to be here, to relate with the Ghanaians here, and to also help them in their healthcare. Thank you, MCGI. Sa isang bahagi naman ng Liberia, ay namigay ng libreng pagkain sa mga mamamayan. What I observed here this morning is the first of its kind for me to be part of such breakfast, to bring people together. One of the exciting things about it, seeing all people being part of it is something I'm appreciating. Nagkaroon din ng coastal cleanup sa Ghana. We saw that the whole place is messed up with too much rubbish and it's not looking nice. So we came to make it look nice, pick the rubbish and make it good for people when they come again. They will feel comfortable and feel happy that we did a good work for people to praise God. Thank you to God. Whenever we have activities like this, we are doing this to praise God, to glorify the name of God. I persevere to join the youth and partake in this activity so that
we all work together and glorify the name of God. Makikita mo naman natututo na umibig sa kapatid, umibig sa kapwa, lumakad sa mabuting gawa, maging isang mabuting Kristiyano, diba? Na magpakita ng kabutihan, maging isang mabuting ama, maging isang mabuting ina, at nagtutulong-tulong para matupad ang kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun naman ang ating sa tulong ng Diyos ay pinagsisikapang gawin, diba? Na makapagpatuloy sa aral ni Kristo na ang sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, na kayo'y mangag-ibigan. Kung paanong inibig ko kayo, mangag-ibigan kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sa iba, maaring ito ay simpleng almusal, paglilinis ng kapaligiran, salamin sa mata, o serbisyong medikal. Ngunit para sa mga tumanggap nito, ang mga ito ay naging mga tanda ng pag-ibig, malasakit, at pag-asang hindi sila kinalimutan. Sa bawat mabuting gawa, may pag-asang muling sumisibol. Sa bawat kamay na naglilingkod, may pusong naaabot. At sa bawat buhay na nabibigyan ng pagmamahal at talinga, lalong nahahayag ang kabutihan ng Diyos. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Sa bawat libreng serbisyong medikal, may pag-asang naibabalik at may buhay na nabibigyan ng pagkakataong gumaan. Ang tunay na pagtulong ay hindi naghihintay ng kapalit. Ito ay kusang ibinibigay para sa kapakanan ng kapwa. Tunghayan natin ang mga medical mission na isinagawa sa Guatemala at Honduras, kung saan ang malasakit ang naging daan ng pag-asa. Que darle gracias al Señor y pedirle al Señor por ustedes, pedirle al Señor por ustedes que les siga dando ese amor, que lo siga llenando de ese gran amor del cual ustedes participan, hermano, porque ese don no es don de cualquiera. Ya que Dios pues les ha puesto en su corazón a ayudar al prójimo, ¿va? Están cumpliendo según lo que dice la Biblia, ¿va? Mejor dar que recibir, ¿va? Que sigamos buscando las cosas de Dios, porque Dios es el mejor médico ¿verdad? Esa providencia, por la misericordia que Él tiene, los ha enviado a ustedes acá, porque son lugares bien pobres. Yo siempre soy muy agradecido y valoro ese gesto. No es fácil dejar su familia, no es fácil dejar su país por venir a servir a otro ser humano. Eso tiene un valor que no tiene precio. Al hermano Daniel, que gracias a él yo lo conocí este año y los tratamos de la mejor manera. Le han servido a mi pueblo, yo estoy contento por todo lo que hemos hecho con ellos. El año pasado logramos atender a más de 15,000 pacientes, así que Diosito me bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ang ilalakad nung bayan, yung lakad ng Diyos. Yung gawa ng Diyos. Yun ang gagawin ng bayan. Bayan na ano? Bayan na tumutupad ng kanyang utos. Ano yung dapat na ginagawa nun? Bayan na nag-iibigan. Pag ang bayan hindi nag-iibigan, huwag mong asahan gagawa ang Diyos dyan. Kung sa atin lang, di natin basta maiisip yun eh. Kung sa atin lang, hindi natin magagawa yun. Ang dami nga nagtatanong, paano nyo nagagawa yan? Hindi naman namin gawa yan eh, no? Gawa ng tao? Isip ng tao? Hindi. Bakit? Ang Diyos ang wika ang gumagawa sa inyo eh.
maging sa pagnanasa at sa paggawa. Saan? Dun sa bayan ng Diyos. Alin yung bayan ng Diyos? Yung bayan, kaya sinasabing bayan, yung pinananahanan ng Diyos at ni Kristo. Kaya pinananahanan ng Diyos at ni Kristo, tumutupad dun sa iniuutos. Ano ang basic na iniuutos? Sumampalataya ka kay Kristo, mag-ibigan tayo. Kung hindi tayo nag-iibigan, hindi gagawa o hindi lalakad ang Diyos sa atin. Bago tayo magtapos, iiwan namin sa inyo ang isang katwiran mula sa banal na kasulatan. Bakit mahalaga ang paggawa ng mabuti? Pakinggan natin ang kasagutan ayon sa Biblia. Alam nyo, gusto mong maligtas ka, gumawa ka ng mabuti. Lahat ng mabuting magagawa, alamin mo. At kung may alam kang mabuti, gawin mo. Kasi yun ang paraan Yung paggawa ng mabuti. Bakit? May kautusan ka, may malay ka, wala kang malay, yung mabuti ang hahanapin ng Diyos Nakita nyo? Kaya, nasa iglesia ka, wala ka sa iglesia, kung natutunan mo yung mabuti, nakakatiyak ka nun, kapatid. Diba? Kaya lang, siyempre, iba ang bentahe nung nakapakinig ka tapos ginagawa mo. Kasi nakakagawa kang buo. Pero yung walang narinig, maaari yung kanyang ginagawa, mabuti rin, pero kulang. Pero bahala na ang Diyos humatol sa kanya. Pero yung nakakapakinig ng mabuti at ginagawa mo, mas may bentahe ka. Pero it boils down to one. Itong lahat na ito ay papunta sa isa. Paggawa ng mabuti. Yan. Kaya ang sabi ng Diyos sa iglesia, pakinggan nyo sa Galatia, sa Isgis, ganito ating mababasa. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Kaya yan ang yan ang outline ng paglilingkod sa Diyos Samantalang tayo ang wika'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ayan ang dapat nating makita, mga kapatid. Yung paggawa ng mabuti talaga, diyan na nakasalalay ang kaligtasan Hindi ka nakakilala ng kautusan, pero gumagawa ka ng mabuti, aaring ganap ka, sabi ni Pablo. Nakakilala ka ng kautusan, ginawa mo rin yung mabuti, ditiyak na maliligtas ka. Kung nais ninyong mapanood ang iba pang mga video kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang isyu ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong makikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan. Dahil MCGI cares. The legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos.